bumalik ang eksena kung saan kinukwento ng Fire King ang tungkol sa nangyari kay Jopil. Kung saan siya ay isang bata na nagpersige upang mabuhay. At kahit na siya ay tinatapakan ng mga tao, siya ay patuloy pa rin sa pagsubo ng mga maruruming tinapay sa kanyang bibig. Doon rin nagsimula ang araw na siya ay kanyang binigyan ng pangalan na Jiang Chon. Noong una, wala siyang alam ng kahit na ano. At pagkalipas lamang ng isang taon niya nalaman na ang matanda ay isang martial artist. Dahil doon, siya ay agad na nakiusap sa kanya na turuan siya ng martial arts. Kung saan siya ay sinabihan ng Fire King na wala siya sa tamang pangangatawan o talento para matutunan ng martial arts ng kanyang angkan. Subalit nakikiusap ang batang si Jopil sa kanya na tanggapin siya bilang kanyang disipulo, dahil gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magtagumpay. Ngunit ang lahat na hiniling ng batang iyon ay kanyang tinanggihan, kung saan siya ay kanyang binyantaan na kung maging matigas ang kanyang ulo. Siya ay mapipilitan na paalisin siya. Pero ikinabigla niya ito noong siya ay sagutin ng batang si Jopil na kung hindi rin naman siya kukunin bilang kanyang disipulo, ay mas mainam raw na siya ay kanyang papatayin na lang. Dahil wika niya na mamamatay rin naman siya sa daan kapag hindi rin siya kukunin. At gustong-gusto niyang baguhin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging isang martial artist, at bilang isang matanda, siya ay nasasabik rin na makasama ang mga tao. Maaaring dahil lumapit na rin ang loob niya sa batang iyon matapos ang isang taon na magkasama sila. Kaya maraming bagay rin ang pumasok sa isip niya. Maaaring kulang siya sa talento at pangangatawan para sa sining ng pakikipaglaban, ngunit tiyak na matutunan niya ang martial arts ng kanyang angkan balang araw dahil sa kanyang kasipagan. Ngunit sinabi rin ng matanda na yun rin ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya sa buong buhay niya. Isinalaysay rin ng Fire King na maayos na umusad ang mga bagay-bagay sa loob ng ilang taon. Sa simula, napakagaling ng batang si Jopil, kaya't nawala ang kanyang mga pag-aalala tungkol sa pagtanggap sa kanya bilang kanyang disipulo. Masigasig niyang sinunod ang lahat ng itinuro niya sa kanya. Iniwika rin niya na kahit noong mga pangunahing kaalaman pa lang ang kanyang natututunan, ibinuhos niya ang kanyang buong makakaya at itinuring ito na parang ang pinakamataas na antas ng martial arts sa buong mundo. Inilubog niya ang sarili sa pag-eehersisyo ng lakas ng katawan buong araw. Sinabi rin ng matanda na siya ay kanyang tinulungan na baguhin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng body purification. Kung saan sa pagsasagawa nito, lalo niya pang napabilis ang kanyang paglago. Ngunit tulad ng nangyayari sa lahat, hindi nagtagal at naabot din niya ang isang pagsikip ng landas o hadlang. At doon rin nagsimulang lumabas ang mga problema. Habang sila ay patuloy sa pag-uusap ni Taekyang, ay bigla na lamang nagsimulang umulan ng gabing iyon. Dito ay sinabi ng matandang Fire King na malinaw niya pa rin itong natatandaan. Sapagkat hindi siya nakatulog noong gabing iyon at nakaupo siya sa ilalim ng malaking bato. Kung saan ang batang iyon na ilang araw nang hindi nagpapakita dahil sinabi niyang mag-eensayo siya ng mag-isa, ngunit bigla na lamang siyang lumitaw mula sa ibaba. Nagtataka namang tinanong ni Taekyang kung ano ang kanyang ibig sabihin sa kanyang pag-akyat mula sa ibaba. Dito ay sinabi ng Fire King na ang kanyang ibig ipahiwatig ay pumupunta si Jopil sa baryo. Dahil naaamoy niya mula sa kanya ang pabango ng mga prostitute. Tinanong naman ni Taekyang kung siya ba ay pumasok sa mga bahay aliwan. Tumugon ng Fire King na hindi niya palubos maintindihan ang mga pangyayaring yon. Dahil hindi niya masyado nag-abaya ng batang si Jopil noong mga panahong yon. Sapagkat abala rin siya sa pagbubukas ng kanyang itaas na meridian. Wika pa niya na ang batang yon ay natututo ng martial arts sa loob ng mahigit 10 taon nang hindi umaalis sa bundok. Pagkatapos noon, may ilang pagkakataon na ang hangin ay nagdala ng iba't ibang mga amoy. Pero patuloy niya itong pinabayaan. Nagtitiwala siya na makakamit niya ang kaliwanagan sa kanyang sariling pagsusumikap dahil palagi siyang masigasig. Ngunit isang araw, sa hindi inaasahan na pagkakataon ng matanda, nagkaroon ng mga hindi inaasahang bisita. Nagtataka namang tinanong ni Taekyang kung ano ang kanyang ibig sabihin sa mga panauhin na yon. Dito ay kanyang inihayag na ang mahal na pinuno ng mga angka ng Namgang, at kabilang rin sa mga tinagurian na The Ten Kings at Heavenly Sword King ay lumapit ng personal sa kanya. Bagaman hindi pa niya ito nakilala noon pa, ngunit agaran niyang nabatid ito dahil tulad siyang inilarawan sa mga kwento. Sa oras na yon, itinanong ng Heavenly Sword King sa kanya kung ano bang nangyayari sa kanyang disipulo. Sapagkat sobrang gulo na ang pinagdadaanan niya kamakailan.
Wika pa sa kanya na gumagawa siya ng problema sa lalawigan ng Anhui, pero hindi nila siya mapigilan. Kaya nandito siya ngayon upang pag-usapan ang bagay na ito sa kanya. Nagtataka namang iniisip ng Fire King na kahit ang Heavenly Sword King ay hindi siya magawang pigilan, nagtataka niyang tinanong kung siya ba ay naging isang Diyos na ng martial arts o kung ano pa. Sumagot ang Heavenly Sword King na kung siya ay isang Diyos ng martial arts, ay hindi niya dapat papatayin ang mga walang kasalanang babae o mga pulubi. Wika pa niya na nakita niya lang na nangyari yun mula sa malayo at nagpasya siyang hayaan na lang siya. Nabigla naman ang Fire King matapos niya marinig ang pahayag ng Heavenly Sword King. Tinanong rin siya ng Heavenly Sword King na hindi ba dapat ayusin ng isang guro ang mga pagkakamali ng kanyang disipulo. Dahil dito, nabalot ng maraming katanungan ang Fire King kung bakit hindi niya nalaman ang tungkol dito. Ito'y ba dahil masyado siyang nagtiwala sa kanya, o dahil na rin ba sa kanyang kapabayaan? At noong araw na yon, nang siya'y nangangatog pataas sa bundok, napansin ng Fire King na siya ay nangangamoy ng dugo. Kung saan siya ay kanyang tinanong kung saan siya nanggaling. Sinagot naman siya ni Jopil na pumunta siya sa bayan sa ibaba ng sandali. Sapagkat hindi raw siya makapag-concentrate nitong mga nakaraang araw, kaya lumabas siya para uminom ng saglit. Ngunit siya ay kanyang seryoso na tinanong ng Fire King kung ito lang ba ang tanging ginawa niya. Sa oras din na yon, nagkatitigan sila ng masakit ni Jopil at ganun din ang ginawa ng matandang Fire King sa kanya. Subalit siya ay kanyang binigyan ng isang pagtawa at nagsabi na gaya ng kanyang inaasahan, siya ay hindi makapagsinungaling sa kanya. Wika pa niya na siya ay nanggaling rin sa bahay aliwan. Pero sa kalooban ng matanda, siya ay galit na sa oras na iyon. Ikinwento rin ng matanda kay Taekyang na siya ay isang disipulo na nagpasya na itago ang hindi mapapatawad na kasalanan ng pagpatay sa mga inosente. Kaya ng oras din na iyon nanginginig na ang kamao niya sa kanyang galit at tinanong niya si Jopil kung bakit nandito pa rin siya sa labas ng 10 oras ng gabi. Dagdag pa niya dito kung nakagawa na ba siya ng progreso sa kanyang pagsasanay. Nagwika rin ang matanda sa kanya na siya ay naghihintay sa kanya kasi parang matagal na silang hindi nagkikita. Sinambit niya kay Taekyang na dapat sana'y pinutol na niya ang kanyang mga buto at sinira ang kanyang dantian noong mga panahong iyon. At bilang kanyang guro, iyon sana ang dapat niyang ginawa. Subalit, binaliwala niya ang lahat ng ito dahil mahal niya ang batang iyon. Kung saan sinikap niya na makipagbulag-bulagan ng gabing iyon. Tinanong naman ni Taekyang ang tungkol sa batang si Jopil o sa pangalan na pinangalanan ng matandang Fire King bilang si Jiang Chon, kung bakit hinayaan niya na umalis ang batang iyon kahit nalaman niya na nagsisinungaling lamang ito sa kanya. Sumagot naman ng Fire King na pinipilit niya lamang paniwalain ang kanyang sarili na baka hindi rin totoo ang kanyang mga narinig. At baka naman nagkamali ang angka ng Namgang at ang Heavenly Sword King sa kung sino ang nakita nila. Tumugon naman si Taekyang sa kanyang isip na mukhang ang Fire King talaga ang nagkaroon ng pagkakamali. Hinawakan naman ng Fire King ng mahigpit ang pitsyel ng alak, kung saan siya ay dismayado sa pangyayari. Wika niya na siya na lamang ang tanging maaasahan niya. At kahit na ituro siya ng buong mundo, ay dapat pa rin niyang pagkatiwalaan ang batang iyon. Ngunit ang lahat ng tiwala na iyon ay nawala matapos niya makita mismo ng kanyang sariling mga mata na gumawa siya ng pagkakamali. At dahil sa matinding ulan sa labas, nag-umpisang pamatak ang mga tubig sa loob mula sa sirang bubong ng bahay. Dito ay tinanong siya ni Taekyang kung siya ba ay kanyang sinuri ng personal. Tumingin sa itaas ng bubong ang matandang Fire King at hindi muna sumagot sa kanyang tanong. Nang sandaling iyon, nakita niya na ang bubong ay pinapasok na ng tubig ulan, kung saan bumagsak ang tubig mula sa itaas at nauwi sa kanyang alaala. Dito ay kanyang nasaksihan ang pagpatak ng dugo ng inosenteng tao, habang sinasaksak ni Jiang Chon ang isang kaawa-awang tao. Doon ay sinigawan siya ng matandang Fire King na tumigil siya dito. Sa puntong yon, bumungad sa kanyang harapan ang mga wala ng buhay na katawan ng mga tao. Nanginginig na tinanong ng Fire King kung bakit niya ginagawa ito. Kaagad namang napansin ni Jiang Chon na ito ay ang kanyang master. Tumayo ang batang si Jiang Chon o kilala bilang si Jopil na nagtatanong sa matanda kung ano ang mali sa kanyang ginagawa. Samantala ang kanyang sinaksak na lalaki ay naghihingalo sa kanyang buhay. At sa puntong yun sinigawan siya ng Fire King kung ano ang kanyang mga pinagsasabi. Tumugon si Jiang Chon na ito ay isang survival of the fittest o kilala sa tawag na dapat ang pinakamalakas lamang ang siyang mabubuhay sa mundo.
Sinambit rin niya sa kanyang master na ito rin ang itinuro niya sa kanya, na ang mundo ng Miriam ay ganito. At natural lang na ang mahihina ay mamatay sa kamay ng malalakas. Dahil dito, nabigla at nagulat ang Fire King sa biglaang sagot ni Jiang Chon sa kanya. Tinanong siya ng Fire King kung bakit niya nagawang pumatay para lamang sa kahangalan at walang kakwentang-kwenta na dahilan. Dahil lamang na sila ay mahihina ay kailangan na niyang papatayin. Pinaalala sa kanya ng Fire King kung nakalimutan na ba niya kung paano siya nakikipagsapalaran dati para lang mabuhay. Dito ay sinisigawan siya ng matandang Fire King kung nakalimutan na rin ba niya na siya ay naging isang mahina rin noon. Tinanong rin niya kung ano ang naging dahilan kung bakit niya nagawa ang ganitong bagay. Binigkas ni Jiang Chon ang mga pangalang Wang Kal, Hong So Chil at So Wu Paiong. Dahil sila ang natitirang 3 tao mula sa 15 nagtangkang agawin ang tinapay sa kanya 10 taon na ang nakaraan. Ngunit sa kasamaang palad, ang iba sa kanila ay pumanaw na. Wika niya na habang siya ay hindi naaalala nila, ay hindi niya sila nakalimutan ng kahit isang araw. Noong una, nakiusap sila sa kanya na huwag silang patayin. Ngunit sa huli, lahat sila ay nagmamakaawa ng desperado na wakasan niya na lang ang kanilang buhay. Kung saan siya ay labis na nananabik dito. Hindi naman nagustuhan ito ng Fire King subalit siya ay nanatili lamang na nakatayo doon. Nang sandaling yon, iginalaw ni Jiang Chon ang kanyang matalim na sandata patungo sa ulo ng lalaking sugatan. Kung saan nagawa niyang putulin ang kanyang ulo sa harapan ng kanyang master. Wika pa ni Jiang Chon na hindi siya kailanman nagbago ng kahit isang segundo mula nang makilala niya ang kanyang master. Sa oras na yon, napag-isipan ng Fire King na siya ay labis na nagkakamali. Sapagkat nalampasan na niya ang hangganan ng pagbabalik sa pagiging mabuti. At sa ganitong takbo, magiging isa lamang siyang demonyong puno ng dugo at papatay ng tao sa buong buhay niya. Dito ay inilabas ng Fire King ang kanyang apoy na palad. Nang mapansin ito ni Jiang Chon, tinanong niya ang kanyang master kung balak rin ba niyang abandonahin ang kanyang sariling disipulo dahil lamang sa pangyayari na ito. Nagsimulang maglakad sa kanyang harapan ang Fire King at nagsabi na puputulin niya ang kanyang mga buto. At sa sobrang galit ng Fire King, sinabihan niya ang kanyang disipulo na wawasakin niya ang sentro ng kanyang enerhiya. Dagdag pa niya na gagamitin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Sumagot naman si Jiang Chon na kung ganun siya ay mabubuhay bilang isang pilay habang hinihintay ang kanyang kamatayan, at ito'y napakabigat na isipin. Kaya siya ay nagmungkahi sa kanyang master na bakit hindi na lang siya patayin ng tuluyan at sundin ng naaayon sa patakaran ng kanilang angkan. Inihayag naman ng Fire King na ito na ang huling awa na ibibigay niya sa kanya bilang kanyang master. Tiningnan lamang siya nito ni Jiang Chon at hindi tumugon sa kanyang pagsasalita. Nang siya ay makalapit sa kanya, tumawa si Jiang Chon at nagsalita na siya ay nakaramdam ng pagkagaan. Dahil kahit na hindi niya nakikita ang kanyang master, alam niyang pinapanood siya nito sa nakalipas na 4 na buwan. Tinanong rin niya ang Fire King kung ano sa tingin niya ang dahilan kung bakit patuloy pa rin niya ginagawa nito kahit na alam niyang pinapanood siya nito. Nabigla naman ang Fire King sa kanyang mga inihayag. Dito ay inilahad ni Jiang Chon ang kanyang dahilan, sapagkat alam niyang hindi siya kaya patayin ng kanyang sariling master kahit na pinatay na niya ang daan-daang katao. At bago pa man siya umalis, nais niyang tiyakin yon para sa kanyang sarili kung tama rin ang kanyang hinala. Nagtanong naman ang Fire King kung sino ang aalis. Dagdag pa niya na kung sinong nagsabing maaari siyang umalis dito. Sumagot naman si Jiang Chon na bagamat may mga ama na nag-aakusa sa kanilang mga anak sa kanilang mga pagkakamali, ngunit walang ama ang papatay sa kanilang sariling anak gamit ang sarili nilang kamay. Dito ay lumuluhod si Jiang Chon o Jo Pil at nagsasabi na siya ay nagpapasalamat sa kanya. Dahil sa pagpapalaki sa kanya hindi bilang disipulo, kundi bilang sarili niyang anak. At gayon din sa pagsubok na iligtas ang isang anak na tulad niya hanggang sa huling pagkakataon. At dahil rin sa kanya, nagawa niyang alisin ang mga salot ng Namgang clan at matatagpuan ang kanyang tanging daan tungo sa kaligtasan. Dahil dito, labis na ikinabigla ng Fire King ang lahat na kanyang sinasambit. Sinabi rin ni Jiang Chon na nais niyang pumunta sa isang malalayong lugar at hindi na kailanman babalik. Ngunit sinagot siya ng Fire King kung sa tingin ba niya ay hahayaan siya nito na umalis ng ganito. Sa puntong yon, mayroong inilabas na lason si Jiang Chon sa kanyang harapan, kung saan magagawa nitong palambutin ang kanyang buto.
At kung nais niyang mabuhay pa siya ngayon, ay maaari na huwag siyang pigilan nito sa pag-alis, dahil kung hindi, ito ay kanyang iinumin. Ngunit pinabayaan siya ng Fire King na makaalis sapagkat ayaw rin niya ito na inumin ni Jiang Chon ang laso na yon. Dahil dito, hinayaan na lamang niya ito nang makaalis kung saan sumisigaw siya sa kanyang pagkamuhi at galit, na ang kanyang disipulo na si Jiang Chon ay napaka-bastardong tao. Matapos niya maikwento kay Taekyang ang lahat, ang bida ay nanatili na nakatitig sa kanya at hindi kumikibo. Samantala ang ulan ay tumatagas sa bubong ng bahay, kung saan sumabay rin ang luha ng matandang Fire King at sinambit na ang bahay na ito ay masyadong napakaluma na rin. Makalipas ang ilang oras na kanilang pagkwentuhan ni Taekyang, ay ilang sandali ay umalis na rin sina Taekyang kasama si Changpang. Kung saan ang matandang Fire King ay nanatili pa rin doon at umiinom ng mag-isa. Habang siya ay bumubuhos ng inumin sa kanyang baso, sinambit niya na ang bastardong bata na iyon ay nakakaawa. Iniisip ng matanda ang sinambit ng batang iyon tungkol sa survival of the fittest. Kung saan sa huli, namatay rin siya sa kamay ng isang mas malakas kaysa sa kanya. At doon ay labis pa rin siyang nadidismaya sa mga sinambit ni Jiang Chon sa kanya ng sandaling iyon. Wika pa niya na walang sino man ang nagkaroon ng dumi mula sa simula. Ito ay dahil hindi lamang siya nito nabantayan ng maayos kahit na napakalapit na nila sa isa't isa. Dahil dito, inalala niya ulit ang kanyang natatanging disipulo na si Jiang Chon. Kung saan iniisip niya na ang batang iyon ay nasa kanyang tabi ngayon at kaharap na niya. Dito ay kanyang sinabi sa harapan ng isang imahe ni Jiang Chon na siya ay labis na humihingi ng tawad sa kanyang pagpapabeya sa kanya. Matapos ang matinding paglaganap ng kanilang mga emosyon ng gabing iyon, ay sumikat ang bagong umaga na may bagong pag-asa para kay Taekyang. Kung saan ang hangal na si Taekyang ay kakagising lamang na tila mayroon pang hangover. Sinambit ni Taekyang na siya ay nag-aalala kung dahil ba sa sobrang tensyon niya kahapon, dahilan na hindi siya nakatulog ng maayos dahil sobrang nababahala siya noon. Naalala niya ang lahat ng mga kwento ng matanda kung saan naging emosyonal rin ito. Sapagkat inakala niya na ang Fire King na si Jok Chon Gang ay isang walang emosyon na tao, ngunit kabaliktaran rin pala ang lahat sa matandang yon. Inakala rin niya na ganun siya, pero hindi niya inaasahan na mayroon pala siyang ganitong bahagi na kwento sa kanya. Ngunit hindi lamang yon, sapagkat sinabi rin sa kanya ng matandang Fire King na mayroon siyang malaking utang sa kanya. At yon ay dahil sa kanyang pagpigil kay Jiang Chon o mas kilala ngayon na si Jo Pil. At dahil ginawa rin niya ang dapat niyang ginawa 10 taon na ang nakalipas, taos-puso siyang humihingi ng tawad para sa kanyang padalos-dalos na pag-uugali noon. Dito ay humihingi ng pasensya ang matandang Fire King sa kanya. Nabigla naman si Taekyang nang sandaling inihayag ng Fire King ang kanyang paghingi ng tawad sa kanya. Ngunit nang mapansin niya na tila pangit ang reaksyon ni Taekyang, siya ay kanyang sinita. Kaya muling nagliyab ang matandang Fire King at tinanong kung bakit ganito ang kanyang reaksyon. Sumagot naman si Taekyang na hindi naman sa ganoon, dahil na-sorpresa lamang siya sa kanyang sinambit. Tinanong naman ng matandang Fire King kung ito ba'y dahil humihingi siya ngayon ng kapatawaran sa kanya. Nagwika naman si Taekyang sa kanyang isip na siya ay isang siraulong matanda. Dahil inakala niya noong una ay papaluan siya nito dahil pinatay niya ang kanyang disipulo. At sino naman ang mag-aakalang sasabihin niya ang mga ganoong bagay? Kahit siya mismo ay tila nahihiya tungkol dito. Sa puntong yon, sumagot si Taekyang sa kanya na ang ibig niyang sabihin, ay hindi siya makapaniwala na ang kilala sa buong mundo na Fire King na si Jok Chon Gang ay talagang humingi ng tawad sa isang katulad niyang mas bata. Wika pa ni Taekyang na talagang nagulat siya sa kanyang kahanga-hanga at mapagkumbabang ugali. Dahil dito, muling nagalit ang Fire King at iniutos sa kanya na umalis na siya ngayon at magpahinga, dalhin niya na rin ang kanyang kasama na lasing. Bumalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Taekyang na anuman ang mangyari, ang problema sa pagitan niya at ng matandang iyon ay maaayos sa sandaling maibalik na niya ang kagamitan na ito. Ngunit napaisip rin ng bida na mukhang mayroon siyang nakakalimutan na isang importanteng bagay. Samantala sa oras din na iyon, bigla na lamang sumigaw sa kanyang pintuan si Mujin at nagsabi sa kanyang batang amo na mayroon silang malaking problema. Nagtanong naman si Taekyang sa kanya kung bakit napakaaga pa lamang ay ang ingay-ingay na niya. Tinanong siya ni Mujin kung nakakalimutan na ba niya kung anong araw ngayon. Nagtanong si Taekyang kung ano bang meron ngayon.
Nagsiyasat rin si Changpeng sa bida kung hindi ba niya talaga alam kung anong araw ngayon. Samantala si Mujin ay nag-umpisa ng manginig sa oras na yon. Tumugon naman si Taekyang kay Mujin na dapat sana'y magpigil siya sa pagsisigaw ng mga bagay na ganyan. Dahil pakiramdam niya ay magiging 10 beses na mas nakakagulat kapag narinig niyang sumisigaw ang kanyang boses. Dito ay paulit-ulit na sinigaw ni Mujin sa kanyang harapan na ito ang unang araw ng bagong taon. Samantala, hindi naman nagbigay ng reaksyon si Taekyang matapos marinig ito. Nang bigla, naalala ni Taekyang na binalaan siya ni Waipang na ang araw na iyon ay napaka-importante sa kanilang pamilya, kaya siya ay nagtitiwala sa kanya na hindi siya gagawa ng kapalpakan at maaari na bumalik siya kaagad bago pa man ang araw na iyon. Kaagad namang natarante si Taekyang ng oras na iyon. Pagkatapos nito, tinanong ni Mujin kung ano na ngayon ang kanilang gagawin. Mabilis na iniutos ni Taekyang na sila ay mag-impake na ng kanilang mga gamit at sila ay aalis na ngayon din. Samantala si Mujin ay nababahala ng labis dahil malamang papatayin talaga siya ni Waipang. Sa puntong yon, binigyan siya ng thumbs up ni Taekyang at sinabihan na ayos lang yon, dahil hindi naman siya papatayin ni Waipang. Tumatawa rin si Changpeng at nagpahayag na ganun rin sa kanya. Dahil dito, napamura na lamang si Mujin sa kanilang dalawa. Nang sila ay lumabas sa kanilang tinutuluyang bahay, ay kaagad napansin nila na ang dalawang matanda ay nasa labas at nagiinuman. Samantala si Changpeng ay nananabik sa kanyang paboritong pagkain na dumplings. Iniisip ng matanda kung bakit sa ganitong oras ay nagawa pa nilang matulog. Kaagad na lumapit si Changpeng sa kanilang mesa upang hingi ng mga dumplings. Iniisip ni Taekyang ng oras na iyon kung kailan pa dumating si Jiang Taibo dito at kailan pa sila naging magkasama dalawa. Kasabay nito, ang dalawang matanda ay nagyayabang sa paiklian ng oras ng kanilang pagtulog. Bamulong naman si Mujin sa kanyang batang amo na mukhang hindi ito maganda, kaya nagmungkahi siya sa kanya na kung maaari ba silang umalis ng tahimik. Minura naman siya ni Taekyang at bamulong rin na kung nakalimutan ba niya na siya ay nawala ng malay kahapon matapos matamaan ng buto ng manok. Nang sandaling yon, nagtanong si Elder Jiang Taibo sa kanila kung ano na ngayon ang plano nilang gawin. Sumagot si Taekyang na iniisip nilang bumalik muna sa pangunahing angkan ng kanilang pamilya. Tumugon na nagtanong naman si Elder Jiang na kung sila ba'y mayroong pagtitipon sa pamilya Jin ng Taiyuan. Kaya agad niyang naiintindihan na kailangan na nilang umalis. Sinambit rin niya ang tungkol sa kanyang hiling na sandata, dahil mahirap sabihin kung gaano katagal aabutin na matapos ito. Pero tinitiyak niya kay Taekyang na ito ay magiging isang bagay na yayanig sa mundo. Kaya wala siyang dapat ipag-alala tungkol dito. Wika pa ng elder na ang tanging hiling niya lang sa kanya ay tiyakin niyang magiging mas malakas pa siya, para maging karapat-dapat siya dito kapag handa na ang kanyang bagong sibat. Ikinatuwa naman ito ni Taekyang ang naging pahayag sa kanya ng matandang blacksmith. Kung saan siya ay nagpapasalamat ng taos-puso sa kanya. Habang siya ay nagpapasalamat, nagsalita si Elder Jiang na mayroon siyang gusto makuha mula sa kanya. Naalala ni Taekyang na hindi pa pala niya nababayaran ang matandang ito para sa pagpapagawa ng kanyang sandata. Kaya sinagot niya ito na hindi niya kaagad nasabi sa kanya ito dahil talagang nawala siya sa kanyang sarili kamakailan. Wika pa niya na kakausapin niya ang kanyang kapatid para mabigyan siya ng malaking halaga para sa kanyang bayad. Ngunit sinagot lamang siya ng matanda na siya ay kanyang gawa ng bahay. Nagtataka namang tinanong ulit ni Taekyang kung ano ang kanyang ibig sabihin, kaya inulit na inihayag ng matanda na siya ay gawa niya ng panibagong bahay. Wika pa ni Elder Jiang sa bida na wala siyang matutulugan dahil nasunog ang huli niyang tinitirhang bahay. Samantala tinitigan naman ni Taekyang ang matandang Fire King na siyang salarin sa pagsunog. Kaya nagtanong sa kanya ang Fire King kung bakit siya nakatingin sa kanya. Kaagad namang lumingon sa likuran si Taekyang at tumugon ng wala, samantala ang makulit na si Changpeng ay kumuha na ng kanyang dumplings sa mesa. Inihayag ng Fire King sa bida na kung may gusto siyang sabihin, ay sabihin na niya agad. Dahil hindi naman makitid ang kanyang pag-iisip. Dito ay ipinagtapat ni Taekyang na may isang bagay siyang matagal ng kinikimkim. Kaya tinanong ng Fire King kung balak na ba niyang isauli ito sa kanya. Naagad namang tinugunan ni Taekyang ng oo, wika pa niya sa kanyang isip na baka kung ano pa ang mangyayari sa kanya kung hindi niya ito ibalik. Pagkatapos, ay kaagad na ipinatong ni Taekyang sa mesa ang Heavenly Fire Sword at ang aklat ng Divine Palm of Fire,
ngunit inihayag niya na ito lamang ang maisasauli niya maliban na lang sa isa. Nakaagad na sinabi ng matandang Fire King na alam niya na ang Scorching Yang Elixir ay kanyang kinansumo o kinain. Tinugunan naman ito ni Taekyang na tama ang kanyang sinabi, dahil nagawa niya itong konsumuhin. Ngunit tinanong ng matandang Fire King kung nasaan sa mga yun ang Jade, subalit nagtatakang inihayag ni Taekyang na ito lamang ang meron siya. Tinanong naman ng Fire King ang bida na kung ibig ba niyang sabihin na hindi niya yun kinuha. Tumugon naman si Taekyang na ito lamang ang natatanging nakuha niya matapos niyang magising. Nagtanong ang Fire King kung mayroon ba siyang suspect na tao na kumuha ng Jade. Dito ay iniisip ni Taekyang na ang mga nagbigay sa kanya ng mga bagay na pag-aari ni Jopil ay sina Gang Yachong at Sochon, at pareho silang hindi mga tao na magnanakaw. Ganito rin ang kaso para sa iba niyang kasamahan na nandoon nang mamatay si Jopil. Kaya pinagtanggol ni Taekyang ang mga iyon at sinabi sa matanda na hindi sila mga tao na gagawa ng ganoong bagay. Dito ay sinagot siya ng Fire King na isa sa dalawang bagay ang nangyari. At iyon ay may isang tao na nanloko sa kanya o nawala ito mismo ni Jopil. Dahil dito, inihayag ng Fire King na ito'y napakahirap, dahil pinapagulo lamang nito ang mga bagay-bagay. Nagmura naman si Taekyang sa kanyang isip dahil hindi nga niya nagawang makita ang lintik na Jade na sinasabi ng matandang Fire King. Sinabi ng Fire King na mukhang wala yata silang magagawa kung ganon. Kaya lumingon siya sa gilid at sinabihan si Taekyang na itago na niya muna ito sa ngayon. Nagtanong si Taekyang kung bakit. Kaagad na sinigawan siya ng Fire King kung plano ba niya na pabitbitin ang isang tulad niyang matanda ng mga mabibigat na kagamitan na ito. Nagsiyasat si Taekyang sa matandang Fire King kung hindi ba ito importante sa kanya. Tinanong rin niya kung pinaplano ba niyang pahawakan sa kanya ang dalawang gamit na ito. Tumugon ng Fire King na 3 gamit ang nandyan ngayon sa kanya. Wika niyang tanong kay Taekyang kung nakakalimutan ba niya ang isang bagay na sa kanyang tiyan ngayon. Sinabi rin niya na ang angkan nila ay palaging kinukuha kung ano ang kanilang pagmamay-ari. Kahit na anong paraan pa ang kinakailangan nito. Napagtanto ni Taekyang na kung sa sandaling kukunin ito ng matanda ang Scorching Yang Elixir, ay tiyak na hihiwi niya ang kanyang tiyan upang kunin ang bagay na iyon, na kaagad namang ikinabahala ni Taekyang. Humingi ng paumanhin si Taekyang dito, pero hahanapan niya ng paraan na mabayaran siya para sa Scorching Yang Elixir sa hinaharap. Kaya nakikiusap siya dito na kunin na niya itong mga gamit pabalik sa kanya. Dahil hindi sapat ang lakas ng loob niya para itago ang mga ito. Tumugon naman ang Fire King na kung magpapatuloy siya sa pagtutol, ay kukunin na niya ang lahat ng mga gamit niya ngayon, kasama na doon ang Scorching Yang Elixir. Nang marinig ito ni Taekyang, siya ay labis na natakot at nabahala sa sinambit ng Fire King. Kaya bigla niyang tinanong ang Fire King kung paano mayroong magtangka na nakawin ito sa kanya. Tumugon ng Fire King na siya ay mamamatay sa kanyang kamay. Tinanong ulit ni Taekyang kung paano naman kung matutunan niya ito ng palihim ang aklat ng Divine Palm of Fire. Sinagot siya ng matanda na siya ay haantong sa pinakamasakit na kamatayan. Dahil dito, bumagsak si Taekyang sa lupa at napaluhod, wika pa niyang tanong sa kanyang isip kung saan nga ba siya lulugar dito. Sa puntong yon, tumayo ang Fire King sa kanyang upuan, kung saan tinanong siya ni Champang kung siya ba ay aalis na. Tumugon naman ang Fire King na mas malala pa siya kaysa sa kanyang lolo. Pinayuhan rin siya ng matanda na huwag siyang magsaksak ng sobrang pagkain sa kanyang bibig. Wika pa ng matanda na sila ay magkikita muli sa susunod na pagkakataon. Samantala si Taekyang ay tila nahihirapan sa kanyang sitwasyon na parang lalabas na ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Tinanong rin niya ang kanyang sarili kung bakit ginagawa ito ng matanda sa kanya. Lumipat naman ang eksena sa lugar ng Taiyuan, kung saan sinasalubong na nila ang unang araw ng bagong taon. Kasabay nito, dinayo ng mga maraming tao ang buong lungsod ng Taiyuan. At halos lahat ng mga tao na nandoon ay abala sa pamamasyal ng kanilang mga pamilya. Namangha naman ang isang lalaki dahil sa sobrang dami ng tao sa lugar na ito. Dito ay tinanong niya ang kanyang sarili kung paano nga ba niya mahahanap ang kanyang senior brother dahil sa dami ng mga tao na narito. Samantala, nagawa niyang mabangga ang isa sa mga tao na tumatayo sa daanan. At habang siya ay abala sa kanyang palingon-lingon sa paligid, ang lalaki na kanyang binangga ay naiinis at nagagalit. Dahil dito, siya ay kanyang minura at sinabihan na siya ay huminto ngayon din. Sa puntong yon,
Lumingon sa kanya ang malaking lalaki at tinanong ang lalaki na sumita sa kanya kung siya ba ang kanyang tinutukoy.